facial expression, di natin makikita kung ano po yung body language ng tao. Humarap ka na lang kasi, Marcoleta. Ilabas nyo, Defensor Total, ikaw na nagsabi. Technically, nasa atin na. Nasa inyo na. Di ba? Oh. Ay, nako, mga ka-GP Natics. Okay, iwanan na natin yan, mga kababayan. Pero, hindi pa rin yari si Romualdez dyan. Mahina pa rin yan, mga kababayan. No? Yang binulgar na yan, kaduda-duda pa rin yan. Diba? Hindi pa rin yan talagang magpapatunay, mga ka-GP Natics. Again, sasabihin ko po sa inyo, ang tumatakbo sa utak ko, ni-rehearse muna yan bago ulit tinawagan. No? Sabihin mo sa akin, yung sinabi mo kanina, ulitin mo para ma-record namin. Oo. Okay. Eto naman, mga ka-GP Natics, ang pag-usapan natin. Eto, matindi to mga kababayan. Kahapon po sa pagdinig ng impeachment laban kay BP Sara Duterte, ay kinumpirma po ng NBI, mga kababayan, sa pagtatanong po nitong si Congresswoman Janice Digamo, na kung saan po ang kanyang asawa, mga kababayan, no? Itong si late Governor Digamo, ang pumatay po allegedly sa kanya, mga ka-GP Natics, ay itong si Arnie Tevez, na kung saan po nagtataka ito dahil anong ginagawa, mga ka-GP Natics, ni Sara Duterte sa Annex 2, bakit kailangan niyang kausapin si Tevez, bakit kailangan niya makipagpulong kay Tevez, mga ka-GP Natics? Ano ba talaga ang gusto niyang plano? At alam natin, itong si Tevez, mga kababayan, tinag as terrorist. Bakit ang Vice Presidente ay lalapit sa isang Arnie Tevez, mga ka-GP Natics? Ito, pakinggan po natin. Nag-imbestiga po kami dyan dun sa visit na yan, and we have established that on 2 occasions, Vice President Sara Duterte visited the BJMP in Campagong Diwa, initially trying to visit Ramil Madriaga, but we were informed by Madriaga that ayaw niyang humarap. At the same time, nung nangyari yon, ang pinuntahan niya ay si Arnie Tevez po. Oy, bakit si DILG Secretary John Vic Rimulya? Mga kababayan, nakakapagtaka dahil he was only confirmed, mga ka-GP Natics, na ang dinalaw lang talaga ay si Tevez. Hindi daw dumaan ito kay Madriaga. John Vic, talagang medyo na kami sa iyo Nagugulumihanan na kami sa iyo, hindi namin malaman kung kanino ka ba talaga. Para ka ba talaga doon sa mga kriminal? Laban ka ba talaga sa gobyerno na nagpapanggap na isang lobo? Ako po, mga kababayan, nagpapanggap na isang tupa, yun pala ay isang lobo. Pakinggan natin 2 times daw nagpunta, mga ka-GP Natics. May ebidensya po ba tayo? Kasi palagi nating sinasabi, dapat may resibo. In fairness to the VP, we need to show to the public na hindi lang po ito gawa-gawa na statement na nag-visit siya, hindi lang ito sinisiraan siya, kaya sinasabi na she visited. Maaari po kaya nating ma-include bilang evidence or pieces of evidence proof that indeed there was a visit that took place? It was confirmed by the then jail warden po doon, and in fact the NBI are requesting for the CCTV even before, but we have reports na may official report po kami na nangyari yung pagbisita, and we are also nag-issue kami ng subpoena to get the logbook po ng mga bumisita rito. Mga ka-GP Natics, so mga kababayan, confirm na talagang dumalaw si BP twice dito kay Arnie Tevez. So, the question is, mga kababayan, babalikan ko lang po yung tanong kanina. Bakit ang isang vice presidente ay pupunta sa isang tinag na terorista? Na isang tao na kung saan, mga kababayan, ay nakakulong dahil sa pagpatay. Allegedly, 'di ba? Allegedly ay siya po ang mastermind ng pagpatay
laban dito kay late Governor Roel Digamo, mga ka-GP Natics. At alam natin, ang history ng mga Tebes, sila ay mga kababayan sanay. Sila po ay may alam. Sila po mga ka-GP Natics pagdating sa ganitong bagay ay talaga namang alam at kilalang kilala pagdating po sa mga ganito, mga ka-GP Natics. So, ngayon, ang tumatakbo sa utak ng mga tao, hindi kaya si VP Sara Duterte ang inutusan niya ngayon na magsagawa ng pagtsugi dito kay Ramil Madriaga ay itong si Arnie Tebes. Kontakin ng kanyang mga tao kasi nagtataka tayo eh. 'Di ba? May isa po nang galing sa Pasay, inilipat agad-agad mga ka-GP Natics doon sa BJMP na kung saan po hindi yung kaso niya ay hindi naman para pang BJMP, mga ka-GP Natics. Yan ang pinagtataka. Kahit si Pebbles Talakera nagtataka bakit kailangan mong ilagay yung taong yun doon, mga kababayan, at biglang-bigla na lang gumawa ng gulo. Mahalagang parte po ang ebidensya sa ating pagtatanong because again, in the province of Negros Oriental back in 2022. Hindi, ang kwento talaga, ang subject dito, mga ka-GP Natics, sinabi na dumalaw muna kay Madriaga. Okay? Kaya lang, mga kababayan, ang talagang purpose niya si Madriaga. Siyempre, mga ka-GP Natics, sa aking palagay, no, hindi naman siguro natin ilalayo pa. Ang palagay natin dyan, kaya gustong puntahan si Madriaga para hindi na ito magsalita. Para manahimik. Meron pa nga balibalita na inalok ito ng 500 million to 1 billion, di ba? Yan ang sabi. Ngayon mga kababayan, dahil ayaw ni Madriaga na makipag-usap, kasi naranasan niya na eh. Na-reject siya ni VP Sara Duterte way back then, di ba? Nung siya po ay humihingi ng tulong, mga kababayan, laban kay Harry Roque, and Sara Duterte said, mga kababayan, na wala kaming magagawa dyan. Kinalaban mo si Harry Roque para mo naling kinalaban ang mga Duterte. So na-reject siya. Mga kababayan, pinakulong pa. So ngayon, kung lalapit yung tao, of course, mag-iisip ka na ngayon. Kung kaya nila akong iwan dati, kaya rin nila akong iwan at ilaglag ngayon. So hindi nakipagkita si Ramil Madriaga. So siguro, dahil hindi nakipagkita si Ramil Madriaga, plan B sila. Mga kababayan, o ayaw mo makipagkita ha? Ayaw mong makipagtulungan sa amin ha? Sige, plan B tayo. Punta tayo kay Tebes. When she ran for office as vice president together with the president, magka-allies po kami with this group. Yes. And ayaw po natin na sasabihin na kini-question natin yung kanyang intensyon. Pero para po sa amin na, who live in Negros Oriental all our lives, napakahalaga po ng ebidensya na maipakita para hindi po sasabihin na meron tayong kinikilingan o we are... Okay, wait. Hold on a second. Sabi rito ni Eladio Jr. Socorro, alokin ka ng bilyon, tatanggi ka pa. Oh, come on. Mga kababayan, tama ka naman, Eladio Jr. Socorro. Diba? Kung ikaw ang tatanungin dyan, pag ikaw ay inalok ng bilyon, of course, papatulan mo yan. 'Di ba? Papatulan mo yan. Pero again, mga ka-GP Natics, kay Ramil Madriaga, bilyon is sorry. 'Di ba? Para sa kanya, mga kababayan, yung bilyon na yan, wala nang kwenta yan. Mga ka-GP Natics, bakit kanyo? Naranasan niya ng hirap eh. Naranasan niya na na-try rin siya. 'Di ba? Kung iisipin natin, binigay sa kanya lahat. Sa kanya dumada ng pera. Milyones ang pinapakuha sa kanya. Mga kababayan. Pero in the end, anong napuntahan niya? Nung humingi siya ng tulong, nung una feeling niya siya po ay high and mighty dahil yung mga backup niyang tao ay matataas. 'Di ba? Pero nung sa huli, pinabayaan siya sa ere. Would you believe, mga kababayan? And would you think natanggapin pa rin yung bilyon na yan? 'Di ba? Ako hindi. Sa totoo lang. Billion is nothing. Pagdating po sa prinsipyo. Billion is nothing kapag feeling mo betrayed ka. 'Di ba? Billion is nothing
kapag yung kalayaan mo ay kinuha na. Kaya ka nga PDL persons deprived of liberty. Mga kababayan, although ang kaibahan ni Madriaga ngayon, dinidinig pa yung kanyang kaso. But then again, mga kababayan, kung iisipin po natin ilang taon ang masasayang, ilang taon ang mawawala sa buhay mo. 'Di ba? So kung iniisip mo po yung katotohanan, gusto mo na talagang lumabas ang mga itinatago, bulok ng mga ito, billion is nothing. Wala po yan, mga ka-GP Natics. Siguro sa inyo, napakahalaga ng bilyon. 'Di ba? Pero magkakaiba po tayo. Nirerespeto ko po yung sinasabi ninyo, bilyon, hindi ka talaga tatanggi. Napaka-deceiving ng 1 billion kahit sino. Diyos mio marimar, mga ka-GP Natics. Ito lang isipin natin. Makukuha mo ang bilyon, matutulog ka. No? Matutulog ka, kaya mong matulog niyan. Magpakasasa ka, babae, sugal, 'di ba? Kahit ilang henerasyon pa siguro ng pamilya mo, 3-4 na henerasyon, baka hindi na maghirap, makaranas ng hirap. Pero, tingnan mo ang sitwasyon. Ikaw nakakulong. Kukuha ka ng bilyon. Mararanasan mo. Mapapakinabangan mo pa ba yung bilyon na yan? Ha? Mapapakinabangan mo pa ba yung bilyon na yan? Hindi. Hindi ka pa nga makakatulog na maayos dyan Sa totoo lang. Nakakulong ka Hindi naman mapapalaya niyan, mga kababayan. No, yung pagkakakulong mo. Not unless may gumawa ng paraan para makalaya ka. Oh, pero kung prinsipyo ang pag-uusapan, sabi ko nga, you feel betrayed, 'di ba? Naranasan mo na kung paano ka ilaglag. Oh, tapos ngayon hihingi na naman ng tulong sa iyo. Of course, ang magiging sagot mo diyan, i-reject mo yung kanilang hiling. Kaya hindi ko magets yung sinasabi nyo na 1 billion. Oh, come on. Yes. I respect your opinion. Pero hindi nyo nagigets, mga kababayan, yung sama ng loob ni Ramil Madriaga na siya ay ihulog. Yung magtatanggol ka sa tao, mga kababayan, na akala mo, yung pinaglilingkuran mo ay pagtatanggol ka rin, ihulog ka sa ere kasi mas matimbang yung isang tao. Dahil sinabi nila, para mo na lang, kinalaban mo si Harry Roque, para mo na rin kaming kinalaban. Sabi niya, Jenny Ramos, tama, parang pag-ibig lang yan. Nagtiwala ka ng buong buo, tapos lulukuhin ka lang, tapos nakamove on ka na, babalik uli. Sorry ka na lang, pero kung gusto mong maging tanga uli, go for it. Tama naman, di ba? Tama naman yun. Kaya nga, nire-respeto ko po yung mga opinion ninyo. Kaya lang magkakaiba tayo Iba yung naranasan ni Ramil Madriaga, hindi nyo pa naranasan yung naranasan ni Ramil Madriaga. 'Di ba? At kung darating din yung punto, mga kababayan, na ipapapatay ka na, 'di ba? Nung taong pinagkatiwalaan mo, magtitiwala ka pa ba ulit? Kalokohan 'yan. Just trying to destroy or to yung pagsabihan siya ng hindi tama. Para po maliwanagan ang aming taong... Idagdag ko lang to sinabi ng ating kababayan. Sabi ni Alan Makaslang, yung pagtanggap ng 1 billion, it doesn't mean that you are safe already. 'Di ba? Pwede pa rin maging delikado ang buhay mo. Siyempre, pag nanahimik ka na, mga kababayan, at dahil alam mo yung mga yon, mapagtanim ng utang, mapagtanim ng galit, gaganti at gaganti. Para hindi mo pa kinabangan yung billion mo, chuchugiin ka na lang namin. Hindi ka pa rin safe, 'di ba? Mga ka-GP Natics, tanggapin mo yung billion, safe ka na ba? At saka pag tinanggap mo yung billion, mga kababayan, imposible na hindi matrace yan, bilyones yan, uy! Paano may bibigay sa'yo yan? Basta-basta. Na ngayon, lalong-lalo na. Na nakatutok sa inyo ang mata ng tao. Malabo. bayan in Negros Oriental, kung ano talaga yung real score po dito. Kasi po, if I may say this Tama, further, 1 is enough, 2 is too much. we have kasama po namin ng mga biktima who are also loyal supporters of the VP. Yung the kind who will really bring placards for her. Oo. And
Kung may katotohanan po ang sinasabi ni Madriaga na pinuntahan siya at siya ang target ng pagpunta kay Teves, dapat po maliwanagan yung aming mga kababayan in Negros Oriental to the harm that it could possibly bring kung totoo man po ito. Okay, so ayan mga ka-GP Natics maging si Janice Digamo, sinabi ko to sa inyo kahapon, I believe si Janice Digamo is one of the congresswoman na 50-50 para kay BP Sara Duterte. But then again, mga kababayan, this is one of the biggest reason kung bakit si Janice Digamo ay bumoto against BP Sara Duterte. Kasi kita nyo mga kababayan, isipin nyo na lang po, yung kanyang asawa, di ba? Yung kanyang asawa, na mahal niya, di ba? Tapos ang pumatay doon, inilaban nila para mahulay itong si Teves na ngayon ay nakakulong. Pinabalik mula sa Timor-Leste, papunta dito sa kulungan sa Pilipinas. Makikita nila ang isang BP, ang daming anomaly. COA, AMLA, mga kababayan, SEC, di ba? Tapos ngayon yung tao na kinaasaran mo, mga kababayan, yung BP na dating kakampi mo, at yung tao na yun tinag as terrorist, mamamatay tao, pinupuntahan ng BP. Mga ka-GP Natics, anong unang tatakbo sa utak mo kapag ang isang vice presidente pupunta sa isang mamamatay tao? 'Di ba? Nang ang vice presidente nagbanta pa sa presidente natin. Mga kababayan. Ito ba yung kasabihan na same feather flocks together? Yan ba 'yon? 'Di ba? Tatakbo talaga sa utak mo mga kababayan. Iba. Iba maglalaro dyan sa utak mo Kasi isipin natin, what's in it for BP Sara Duterte? 'Di ba? To visit Arnie Teves after the failed attempt to visit Madriaga. Wala nang ibang tatakbo sa utak mo. Kasi ang isang matinong tao, hindi ka pupunta, mga kababayan, dahil iiwasan mo. Oy, ano yan, terorista yan, tag as terrorist, mamamatay tao, vice presidente ako, tapos pupunta ako dyan. Ang isipin ng tao, mga kababayan, meron kayong monkey business. Meron kayong pinaplanong hindi maganda to target someone. 'Di ba? Oh. Oy, sarap naman yan, Mama Emily Basug. Thank you. Nagkamali ng pinanigan si Ramil Madriaga ngayon, nagsisisi na siya. What? Oo. Nagkamali siya ng pinanigan dati. No, ngayon nagsisisi na siya, kaya hindi niya tinanggap yung 1 billion na alok. Parang may nakatagong multo sa likod ni John Vic. Mga kababayan, kayo na bahala dyan. Sana nga by May 13 mapalitan na yan si John Vic. Kasi mga kababayan, biruin nyo hindi nila sinisigurado. Yung balita na to, hilig-hilig naman yan magpa-press con. Pero pagdating sa balita na to, kay Ramil Madriaga, kay Arnie Teves, hindi nila man lang mga kababayan, in-specify. Hindi man lang nila talaga tinutukan tong balita na to. Di ba dapat pinainit nila ng sobra yan? Dapat sinabi nila, ano nga ba ang gagawin ng isang BP ng bansa para kausapin ang isang, mga kababayan, ang isang tulad ni Madriaga or ang isang tulad ni Arnie Teves? Di ba? Yung kay Madriaga, sa pagpunta niya doon, mga kababayan, sabi ko, kala ko ba hindi kilala? O bakit pupuntahan si Madriaga kung hindi ka kilala? Yun ang katanungan doon. Hindi mo kailangan puntahan kung hindi mo talaga kakilala. Sa korte mo ilaban. Pangalawa, pinuntahan si Teves. Ano ang purpose ng pagpunta kay Teves? Ano, mag-jack and poy kayo? Di ba, mag-jack and poy lang kayo, magbabatian, hi, kamusta ka na? What, how's your day? Ganon? Mga kababayan, alam nga naman wala silang pag-uusapan doon. 'Di ba?
Pupuntahan mo yung tao na walang dahilan na babatiin mo lang. Kamusta ka na dyan? Ayos ka pa ba? Oh. Kumakain ka pa ba? Baka naman mga ka-GPnatics, iniisip ko nga na pinuntahan itong si Tebes para sabihin, uy, may contact ka ba dyan? May alam ka ba na pwedeng gumurgur dito? Ganun eh. Diba, Josie Buhain? Oh. Dapat lang palitan. Si Tory dami nang hinuli, pinatanggal siya, puro ngak-ngak papogi. Correct. Totoo naman eh, kaya natanggal si Tory dahil dyan kay John B. Cremulye. Dahil dyan kay Kalinisan. 'Di ba? Oh, Sir Ram. Si Pebbles lang makakasagot yan kung bakit pinuntahan ni BP si Madriaga. Ba't si Madrigal? Hindi, alam naman na natin, mga ka-GPnatics, hindi naman tayo bobo eh. Hindi naman tayo pinanganak kahapon. 'Di ba? Although this is just an speculation, an opinion coming from us, mga ka-GPnatics, pero kung iisipin mo, sabi nila, hindi raw magkilala si Ramil at si Sara. So what's in it for Sara Duterte to visit Ramil Madriaga? 'Di ba? At the same time, what's in it for Sara Duterte to visit Arnie Tebes? Oh, just connect the dots. After the failed visit to Ramil Madriaga, mga kababayan, pumunta ka agad siya. Right after the failed attempt kay Ramil Madriaga, pumunta ka agad kay Arnie Tebes. So what do you think? Tingin nyo, anong dahilan? Ha? Walter, hello? Oh, hindi, tingin ko lang, mga ka-GPnatics. Ano sa tingin ninyo? Una, bakit binisita ni Sara Duterte si Ramil Madriaga? Please, type your answer. Oh, second question, ano sa tingin nyo? At ano ang mapapala ni BP Sara Duterte kapag pinuntahan niya si Arnie Tebes? Oh, 'di ba? Mga ka-GPnatics. Okay lang sa akin 'yan kung yung tao na bibisitahin mo, tatay mo, nakakulong, kahit alam mo na natagyan na terorista o mamamatay tao, tatay mo 'yan eh. Kamag-anak mo 'yan eh. 'Di ba? Dear to your heart 'yan eh. Pero kapag ang isang tao na sinabi mo sa social media, hindi mo kakilala, pero pinupuntahan mo, mga kababayan, sasabihin mo, uy, hindi naman talaga tayo magkakilala. Tapos sasabihin mo, kakilala mo ako. 'Di ba? Alangan naman ganun lang sasabihin mo. Oh. Kay Tebes, mga ka-GPnatics, ano ang niya, purpose niya, anong layunin niya? Oh, sabi, inutusan itumba. May plano. Oh, nagbibigay babala. Oh, para ipagurgur si Ram. Oh, may something na kailangan si Lustay. 'Di ba? Oh, si Sir Matibag nga nag-assign kaagad eh, 'di ba? Palang nag-assign si Sir Matibag nga tumatakbo kada scroll ko tumatakbo eh. Wait lang, basahin ko 'yan. Dito tayo. Nawala? Tumakbo na sa taas. O pero si Matibag nagbigay ng 'di ba, ng tawag dito karagdagang security ni Ramil Madriaga. Pero itong si John B. Cremulya, mga kababayan, wala lang. Sabi niyang asawa ko, usap lang, parang magjowa lang sa hotel dyan, usap lang daw. 'Di ba? Oh. Naningil lang utang na loob kay Tebes si Lustay. Maaari, mga kababayan, 'di ba? Maaari. Eto, may bali-balita pa noon na nagbigay daw ng 1 billion mga ka-GPnatics si Tebes para mapatanggal sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay usap-usapan lang naman. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Rita Rojas, to hire assassin. 'Di ba? Para ipagurgur si Ram. Baby Agay, shout out. Naningil lang utang, ano pa? Si John Vic puro forma lang, kaya nga eh.
Wala naman magiging silbi yung forma niya. Dapat forma siya sa chicks. 'Di ba? Wag doon sa wag sa politika, wag sa administrasyon. Sign of sick of criminal, sabi ni Jenny Ramos. Ano ba talaga sa Pinas? Bakit pumupunta ang isang high-ranking sa kulungan? Hindi naman sila magkamag-anak, di ba? So ano pang iisipin nyo doon? It's a monkey business, of course. Mga kababayan. It's a monkey business. At hindi lang, ang kulang kasi na tanong dyan, mga kababayan, kahapon, hindi lang naman si Sara Duterte ang dumalaw dyan eh. Meron pang dumalaw pa daw dyan si Joyce Dapat, yung isang abogado. Mga kababayan, at meron pa ibang mga personality. Di ba, Ma'am Lorena Pajardo? Oo. Mhm. Alright. So, ayan, mga kababayan. Although, hindi, tama naman. Lahat naman ito mga theory lang. 'Di ba? Lahat naman ito ay opinion. Lahat naman ito ay mga conclusion natin. 'Di ba? Pero again, mga ka-GPnatics, this is my point. Okay? Isipin nyo na lang lagi ang katanungan. What's in it for the one of the highest official in the Philippines, mga kababayan, second highest of the official in the land, na pupunta sa isang PDL na hindi naman niya kamag-anak, na hindi naman niya kakilala, sabi niya. So, ano ang purpose? 'Di ba? So ngayon, mababasag yung sinasabi nyo na haka-haka, theory lang. Oo nga, theory, haka-haka. Pero, ano ba talaga, mga kababayan? Sige nga, isipin nyo na lang ang dapat yung isipin. Ano ang mapapala ni Sara Duterte? Bakit niya kailangan puntahan si Ramil Madriaga? Bakit niya kailangan puntahan si Arnie Tevez? 'Di ba? Hindi kailangan niyang puntahan kung tutuusin eh. So may purpose. Ang tanong, ano yung purpose? Si John Vic, tama, nagpasinungaling lang dyan. Mga ka-GPnatics, ang sinabi niya, si Tevez lang daw ang dinalaw ni BP Sara. Pero, ganun pa man, bakit pa rin dadalawin ni BP Sara Duterte si Arnie Tevez? Sabi ni Mama Alin Arsena, circle of friends sila, mga sindikato, kaya alam na this. Anyway, mga kababayan, thank you so much sa inyo pong lahat. Sa mga hindi pa nagla-like dyan, mag-like na po kayo. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa ating channel, please do subscribe to our channel. Pakipindot na rin po ang bell, mga kababayan, select all para lagi po kayong updated sa mga nangyayari dito sa bansa natin. Ma'am Christy Jam Magno, thank you. Ma'am Mary Ann, thank you. Ma'am Mary, Baby Agaid, Carmelita Torres, Torrejos pala, sorry. Mama Nagari, Telma Laurelia, Marisa Zonokawa, thank you. Bye-bye guys. See you.